Guys, may i-review na naman tayong sound card na may built-in 48 volts phantom power. Ito ang X5 sound card. Ito yung kanyang box. Ayan. Nakalagay dito yung picture ng ating sound card. Bali meron siyang dalawang color variant, white and black. At ang nasa atin ngayon ay color black. So ayan. Meron siyang nakasulat na Chinese character dito. Multi-function sound card. Ayan, Chinese character ulit dito. At sa box pa lang guys, makikita natin na built-in 48 volts phantom power na siya. Kasi nakasulat dito, support 48 volts phantom power interface. Ayan. At saka yung ilang specification niya dito sa baba. Sa harap ng box, Chinese character. Dito naman sa kabilang gilid, yung ilang specification ng ating card, size ng ating sound card, battery, at yung kanyang charging. Sa kabilang gilid naman, ilang specification din, yung ilang mga dB niya. Ayan. Sa likod ng box, Chinese character pa rin. At dito sa pinakailalim ng ating box, ayan, mga specification din, pero hindi natin siya mabasa dahil mga Chinese din siya. Unbox na natin. Unang-una, meron siyang user guide o yung kanyang pinaka-warranty card. Ayan. Tabi po na natin. Yung kanyang pinaka-sound card na kabalot pa at medyo may kabigatan. Tabi muna natin. At isang maliit na box kung saan nakalagay ang kanyang mga cable. Tabi natin. Naman yung maliit na box. So, meron siyang 3.5 to 3.5 jack cable, USB-C to USB-C cable, USB-C to USB-A cable. So, yan lang yung laman ng box. Dito na tayo sa ating pinaka-sound card. Yan. Salitin na natin siya sa pagkaka-plastic niya. Yun. Guys, para sa akin mukha siyang pang-gaming dahil sa design niya dito sa kanyang pinaka-interface. Yan. Tapos marami pa siyang curves and edges pag titignan mo siya sa gilid niya. Tapos dito sa kanyang pinakailalim guys, ilalim na yan pero meron pa siyang mga design. Tapos pagdating dito sa likod, hindi lang siya basta flat. Meron pa siyang curves and edges dito kung saan nakasulat yung ibang mga specification niya. Forma oh. Dito na tayo sa kanyang mga points. Good thing din guys, naka USB Type-C na rin siya. Ito yung kanyang charging, OTG, yung kanyang live streaming, accompaniment, headset, yung mayroong built-in microphone, output or yung ating pinaka-monitoring, ito yung ating mga headphones or yung ating speakers, yung ating microphone tulad ng ating BM800 na 3.5 jack ang dulo. Meron na rin siyang built-in port para sa ating musical instrument. Yan. Meron na rin siyang built-in port para sa ating dynamic microphone. At yung kanyang pinaka-highlights, yung kanyang Canon 48 volts or yung kanyang XLR port. Sindi na natin. Yan. Mapapansin ninyo, napaka-colorful na rin ng kanyang ilaw guys. Meron ng ilaw yung ating on-off switch. Yung switch para sa ating built-in 48 volts phantom power. Meron na rin siyang ilaw para dito sa ating voice modes at sa ating Bluetooth controls. Meron na rin siyang RGB lighting para sa ating malalaking knob. Meron na rin tayong volume indicator dito para sa ating mic, reverb, music at earpiece. Meron na rin tayong indicator dito ng 48 volts phantom power at nitong internal release. Babalikan natin ito mamaya. At yung ating keynotes. Meron na rin tayong electricity or yung pinaka-battery indicator niya. At yung ilaw ng ating mga effects. Guys, para siyang yung Infinity Gauntlet ni Thanos. So ito guys, pwede siya maging Infinity sound card. Pwede tayong mag-snap at mawala yung mga taong kinaiinisan natin sa mundo. Joke lang. Kung ako lang yung tatanungin, sana pati yung mga maliliit na knob, nilagyan na rin nila ng ilaw para lahat may ilaw na. Ayan o. Pero okay lang yan guys kasi binawi naman nila sa pinaka-design ng ating sound card.
So ngayon, ililipat na natin yung ating U87 condenser microphone na nakasaksak sa ating K-Master sound card, palipat dito sa ating X5 sound card. In 3, 2, 1. Bali, naririnig yung boses ko ngayon ay nanggagaling na dito sa ating X5 sound card at gamit natin yung ating U87 condenser microphone na kailangan ng 48 volts phantom power para gumana. Dito tayo sa kanyang mga knob. Kung mapapansin nyo guys, magkakasama na yung ating mic controls dito. Yung kanyang total mic volume. Sound check 1, 2, 3. Ayan, kung mapapansin niyo lumalakas siya. Sound check 1. Sound check 1, 2, 3. At yung kanyang tatlong mic equalizer, yung kanyang mic treble, mic mid-range at yung kanyang mic bass. Ito naman yung kanyang knob para sa monitoring sa ating earphones or sa ating speaker. Ito naman yung kanyang knob para sa accompaniment. Mag-play tayo ng music. Lakas natin. Yan. Yan. Patayin muna natin yung music. Meron na rin siyang knob para sa ating musical instrument na hindi natin masusubukan ngayon dahil sira yung ating music keyboard. Ito naman yung knob para sa ating recording or yung pinaka-output ng ating sound card papunta sa ating computer or sa ating cellphones. So testingin natin. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1. Sound check 1, 2, 3. Yan. Dito lamang siya sa 3 o'clock. Kung pakikinggan nyo siya guys sa monitoring, parang wala siyang epekto. Pero kapag pinakinggan nyo siya sa pinaka-recording, humihina at lumalakas yung output ng ating sound card. Pero na rin tayong knob para sa ating dodge speed. Babalikan natin ito mamaya. At yung knob natin para sa ating reverb volume. So testingin natin. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. So yan yung ating mga knob. Dito naman tayo sa kanyang mga buttons. So start tayo dito sa kanyang power switch. Guys, kung mapapansin niyo may nakasulat dito na internal release or yung ating internal play. By default naman guys, pag sinindi natin yung ating sound card, naka-turn on naman yung ating internal release or yung ating internal play. Kung hindi natin siya gagamitin, press lang natin itong power button. Ayan, naka-turn off na siya. Pero kung gagamitin natin siya, pwede rin natin siyang i-turn on ulit. Press lang natin yung power button. Ayan. By the way guys, itong internal release or itong internal play, ginagamit natin siya kapag magre-recording tayo sa ating computer. Make sure lang guys na naka-turn on ito kasi maririnig lang natin yung sound o yung ating nire-record dito sa ating monitoring at hindi siya mare-record sa ating computer kung naka-turn off yung internal release or yung internal play. Ito naman guys, given naman na itong 48 volts. Ayan yung kanyang indicator. Meron na rin siyang buttons para sa ating Bluetooth controls. At by default guys, pagkasindi ng ating sound card, naka-turn on na yung Bluetooth. Kung hindi natin siya gagamitin, pwede naman natin siyang i-turn off. Long press lang natin yung pause and play. Ayan, kung mapapansin nyo guys, hindi na siya nagbi-blink, ibig sabihin naka-turn off na siya. Pero kung gagamitin natin siya, long press lang natin ulit yung pause and play para mag-turn on yung Bluetooth. Ayan. So i-connect natin yung ating cellphone. Bali, alisin muna natin yung cable ng ating cellphone. Search lang natin yung X5 sound card. Then connect. Ayan. Nakakonect na tayo sa ating X5 sound card. So ngayon, subukan na natin yung kanyang pause and play. Ayan. Lakas natin ng konti. Pause. Play. Next track. Next track. Previous. Previous. Ayan. Bali itong tatlo guys, gumagana lamang siya sa Bluetooth at hindi siya gumagana sa accompaniment. Voice modes.
So by default guys, makikita ninyo naka-turn on kagad siya dito sa ating popular. So start muna tayo sa original sound. Ayan. Itong original sound, siya rin yung ating pinaka-primal sound. Kahit pa isagad natin yung knob ng ating reverb, ayan, kung mapapansin ninyo nakasagad na siya, wala tayong reverb. So hinaan na natin. Kasi itong original, siya yung ating pinaka-raw voice or yung ating pinaka-primal sound. Dito tayo sa rap. Sound check 1, 2, 3. Sige, lakas natin. Sound check 1, 2, 3. So ayan guys, kung mapapansin niyo medyo maikli yung ating reverb. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Maikli yung ating pinaka-reverb. Dito tayo sa professional. Sound check. Sound 1, 2, 3. Yan. Kung mapapansin nyo guys, mas lumalim yung level ng ating reverb compared dito sa rap. Dito tayo sa popular. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Bali itong popular guys, mas malalim at mas mahaba yung reverb level niya compared dito sa professional. Bali, ito yung level 1, level 2, and level 3. So balik tayo dito sa original sound. So guys, kahit apat lang yung kanyang voice mode, maririnig mo naman yung pagkakaiba-iba ng kanyang mga reverb. Unlike dun sa ibang mga sound card na marami nga silang voice modes, pero halos pare-parehas naman o magkakamukha naman yung level ng kanilang reverb. So punta tayo dito sa kanyang electric music or yung pinaka-auto-tune natin. Ito yung kanyang indicator, pansinin nyo siya. Ayan, so naka number 1 na siya. Sound check. Testingin pa natin. Sound check 1, 2, 3. Isa pa. Sound check 1, 2, 3. So dito tayo sa change voice. Yung una guys, male voice. Susunod naman guys ay female voice. Next naman guys ay monster voice. Tapos guys, naka-lolly voice. At yung nakakatuwa dito, meron siyang robot voice. Ayan. Tapos babalik siya sa male voice. And then, female voice. Press natin tong original sound. Ayan. Balik kagaya ng ibang sound card guys, itong electronic music o yung ating pinaka-auto-tune o itong ating change voice, makakancel lang siya kapag mamimili tayo dito sa apat. Hindi siya makakancel ng continuous pressing or by long pressing para makancel yung auto-tune at yung change voice. Dito tayo sa silencing original or yung ating pinaka-eliminate sa ibang sound card. Bali, i-remove niya yung pinaka-vocals ng ating audio. So, subukan natin. So, yan. Naka-turn off siya. Turn on natin. Yan. Turn off natin. On. Off. On. So ayan guys, kagaya ng ibang mga sound card, hindi nila totally na-remove yung vocals pero nabawasan naman nila yung tunog ng vocals. Dodge o ducking sa ibang sound card. Bali guys, kapag ka naka-turn on ito, hihina yung ating backtrack music kapag nagsasalita tayo. At ang kagandahan sa sound card na ito guys, meron na siyang knob para dito sa kanyang dodge speed or kanyang dodge level. So subukan natin guys, i-turn on natin siya at mag-play tayo ng music. Sound check, mic testing 1. Bali yan guys, kung mapapansin niyo pag nagsasalita ako, humihina yung ating backtrack music at kapag tumigil ako sa pagsasalita, lalakas ulit yung ating backtrack music. So ayan guys, nasa 12 o'clock yung level ng ating knob, lagay natin sa 3 o'clock. Sound check, mic testing 1.
So yun guys, nung pinihit ko siya sa 3 o'clock, kung mapapansin ninyo, medyo humina yung ating backtrack music kapag ka nagsasalita tayo. Pero lalakas siya ulit pagkatapos natin magsalita. Sound check. Ngayon guys, ilagay natin sa max. Sound check, mic testing 1. So yun guys, kung mapapansin ninyo kapag ka nagsasalita tayo, wala na tayong marinig sa ating backtrack music, pero pagkatapos natin magsalita, lalakas ulit yung ating backtrack music. So yan yung effect niya kapag ka nasa maximum siya. Ngayon ilagay natin sa 9 o'clock. Sound check, mic testing 1. Minimum. Sound check, mic testing 1. So yun guys, yung knob natin para dito sa dodge speed, kapag ka nakalagay siya sa minimum, halos walang effect yung ating dodge. At kung kailan ipinipihit natin siya sa maximum, dun mas lalong nagiging intense yung effect ng ating dodge to the point na wala na tayong marinig sa ating backtrack music pag nagsasalita tayo. So ayan guys, malakas na naman ang ulan dito sa amin ngayon at mas magandang pagkakataon nito para lalo natin masubukan yung kanyang noise reduction feature. Kung mapapansin niyo, naka-turn off siya at naka-original sound tayo. Ayan, medyo kumukulog-kulog pa dito sa amin ngayon. So testingin natin. On natin. Sound check. 1, 2, 3. Off natin. Sound check. 1, 2, 3. On natin ulit. Sound check. 1, 2, 3. Off natin. Sound check. 1, 2, 3. So ayan guys, anong masasabi ninyo sa kanyang noise reduction feature? Gumagana ba ng maayos? Comment nyo na lang dyan sa baba. Dito na tayo sa kanyang 15 buttons sa ilalim. Bali 14 dito guys ay yung kanyang sound effect at ang nakakatuwa dito sa sound card na to guys, meron siyang 5 light modes. Pinakauna na itong kanyang default. So pindutin natin, tignan natin yung second mode niya. Ayan, sound check, mic testing 1. So yung pangalawang mode guys, nagiging sound indicator na rin itong ating pindutan dito sa ilalim at kung mapapansin nyo guys, gumagalaw siya pag nagsasalita tayo from left to right. Ayan. Check natin yung pang third mode niya. Sound check, mic testing 1. So kabaliktaran naman siya nung second mode guys. From right to left naman yung galaw ng ating sound indicator dito at kung mapapansin niyo nakapatay na yung RGB lighting ng ating malalaking knob. Tignan natin yung kanyang fourth mode. Sound check, mic testing 1. So yan guys, ito yung pinaka-paborito ko sa kanilang lahat kasi kung mapapansin niyo nagmumula siya dito sa gitna papunta dito sa gilid. Ayan, sound check, mic testing 1. Tignan natin yung kanyang last mode. Sound check, mic testing 1. So ayan guys, yung pinaka last mode guys, nakapatay na yung ating pinaka ilaw or ating pinaka lightings. Kung papansin nyo, wala nang ilaw dito sa ating mga knob. Nakapatay na rin yung ilaw dito sa ating mga sound effects. At dito naman sa kanyang mga voice mode guys, kung sino na lang yung naka-on, yun na lang yung naka-ilaw. Gaya itong Bluetooth, tapos yung mode na popular, at itong noise reduction feature niya. Dito na tayo sa kanyang 14 sound effects. Guys, hindi ko na sinindi yung ilaw para mabasa natin yung nakasulat dito sa kanyang mga buttons. Heads up lang guys, hindi lahat ng 14 sound effects ay magagamit natin dito sa Pilipinas. Pakinggan nyo na lang kung bakit at pipindutin ko sila isa-isa. Start tayo dito sa thanks. 感谢所有深爱我的朋友，感谢你们默默相守，感谢现在以后风雨同舟，明天的梦一起追求。 Roar with laughter. Applause. Slap on the face. Mua. Social rock. 社会很单纯，复杂的是人类，谁把谁当了真的套路玩了深。 Love you very much. 我最辣辣的爱你，
Focus. 给大哥点点关注。 Full House High. Pit Song. Content. Kiss. Feast. Sadness. So yan ang ating X5 sound card. Bali ang nagustuhan ko sa sound card na ito, unang-una meron na siyang built-in 48 volts phantom power. Tapos yung kanyang malapang gaming na design. Meron na rin siyang dedicated knob para sa kanyang dodge speed or dodge level. Meron na rin siyang 5 modes para sa kanyang mga ilaw. Meron na rin siyang dedicated port at dedicated knob para sa kanyang musical instrument. Guys, almost perfect na sana itong sound card sa halagang 1,600 pesos as of making of this video. Kaya lang, guys, Chinese yung salita sa monitoring. Every time na pipindot ka ng ibang modes, sa auto-tune, sa change voice, sa light modes, at iba pa. Pangalawa, hindi lahat ng sound effects magagamit natin dito sa ating bansa dahil Chinese yung ibang effects at wala tayong control para hinaan o lakasan yung ating effects. Pero kung hindi ka naman maselan, okay na siya para sa kanyang price. Shoutout nga pala sa Convey Mall na pinagbilhan ko ng sound card na to. Bali, andyan yung link sa description box nung kanilang store sa Shopee at Lazada. Share ko lang din yung naging experience ko sa kanilang customer service. Bali, nag-reach out ako sa kanila dahil Chinese version yung X5 sound card na pinili ko sa kanila. Responsive naman yung kanilang customer service at sinabing patadalhan ako ng video tutorial para gawing English yung sound card. Kaya lang, every time na magtatanong ako sa kanila, napansin ko na paulit-ulit na lang yung sinasabi nila sa akin na double check daw nila, na send na daw nila, fail daw yung pagsisend or i-resend daw nila na hanggang ngayon wala pa rin silang sinesend despite na binigay ko na sa kanila email at yung aking Telegram. So shout out sa inyo, sana hindi nyo na lang ako pinaasa, hindi ko naman isasauli yung sound card. Pero anong malay natin at baka ipadala nga nila yung video para sa settings ng X5 sound card at gawan din natin ng review. Advice ko na lang sa mga gustong bumili ng sound card na to, tanungin nyo muna yung store kung English version na ba yung system ng X5 sound card nila. Kung nakatulong at nagustuhan ninyo itong video review natin ngayon, suportahan nyo naman kami sa pamamagitan ng pag-share at pag-subscribe nyo sa aming channel para makapaglabas pa kami ng iba pang mga reviews katulad nito. Ako si Dicky Lala and thank you for watching.